Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito naman kami sa The Courtyards. Yan yung The Courtyards. Yan, sumilo kami dito kasi matutosta kami pag nandun kami. Hindi ko na kaya yung init, di katulad noon, no? So for this video naman po, isa pang panibagong bike check episode. Kasi yung noong una, Elves na pogi. This time, pogi pa rin. Mountain Peak yan, na Rigid MTB ni Idol Justin pilido mo? Yan, Badillo. Ni Idol Justin Badillo. Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB, no? So, Idol Justin, before tayo mag-start, no, magtatanong muna ako. Kailan ba na-build tong Rigid MTB mo? Last year lang po yata. Last year lang po yata na-build to. Last year. Opo. Bali, saan mo na-ride na to so far? So far, hindi po na-ride to ng malayo eh. Parang dito pa lang po eh. Kasi busy, no? Opo. Tapos pag nag-ride naman po ng medyo malayo, road bike po yung ginagamit. Ito pang sa pag rides sa Bermosa. Opo. Ayun, ito na nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. Yan, so mag-start muna tayo sa kanyang XC Heartin mountain bike frame, pambansang brand at model, Mountain Peak Everest. Ito yung first model, no? First model ng Mountain Peak Everest, aluminum 6061, pang 27.5. Opo. Yan, pang 27.5. Then, yung size, particular size nito, size large or size 17. Ang napansin ko lang pala, pag 29er, kasi meron akong Mountain Peak na 29er na Everest one. Ang seat tube ng 29er, may kurba eh. Okay. Large. Ito diretso. Sa tagal ko na ngayon ko na napansin. Ano, dito kasi sa 27.5 diretso. Yan. Tapered yung head tube, full internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post, through axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yan, sa next naman sa fork yan, carbon gravel rigid fork. Ito ulit, parehas dun sa Elves Nandor, Cocheblo din o Coseblo, whatever kung ano yung pronunciation ng gusto nyo. Yan, 700C na carbon fiber, pagka alam mo T1000 yata to, T800. Lagay ko na lang sa screen, no. Then, ilalagay ko na sa screen din yung crown length at saka yung blade din na to. Then, yung steerer tube na to, of course, tapered, through axle and drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman yan, flat mount na nilagay na adapter, kaya naging post mount na. Yan. Ikaw naman tanongin ko, wala bang naging problema sa compatibility ng hubs ng Speed 1 na hubs mo, sa front hub? Wala naman po. Meron iba kasi parang namumblema eh, parang di yata compatible sa iba. Pero yun po, wala naman po. Dito okay naman. Okay naman po. Yan. So additional guys, no, kasi may nagbi-build na ganito na Mountain Peak Everest Pro. Yung Mountain Everest Pro na bago na 2024. Sa ano kasi sa para sa akin, kung gusto niyo ganito yung fork na maikli, 400mm lang kasi yan eh. Ganito ang nire-recommend ko. Ganito nire-recommend na ko na frame na Everest yung una kasi ito may pagka old school geometry pa yung design nito. Medyo mataas pa yung BB drop nito eh. Yung kasing Everest Pro, yung Everest Pro kasi na 2024, mababa kasi masyado. Parang prone na sa pedal strike. Kaya doon sa Everest Pro na 2024, ang bagay doon yung Cocheblo na MTB, yung machong malaki. Yan. Pero pag diyan kasi naalangan ako dahil mababa kasi, masyadong lowered kasi yung geometry noon para talaga sa mas mahabang travel ng suspension fork na malamang 120, no. Yan, proceed naman tayo sa cockpit. Ito yung kanyang MTB handlebar, yung medyo ni-rotate, no. Yan, medyo nakataas. Weapon to, no. Weapon. Hanapin ko baka may mahina makita kong model. Yan. Nakatakip eh. Pero ito weapon na aluminum 6061. Gano'n pala kalapad ito? 600 ba to? Para mga tingin ko, estimation ko mga 600. Yan, 600mm. Yan, 600 do. 600mm ang lapad, straight na may coating back sweep. 31.8mm ang diameter. Sa grips naman, sabi ni Kuya, yan, Aerowick pa, no? Yan, Aerowick na kamukha ng unbranded na silicone grips. Then sa stem naman, yan, na long time no see. Wake. Wake na aluminum. Kapanahon pa yan ng Cole Brontes ko eh. 90mm ang haba, tapos negative 17 degree ang angle. Then yung tapered head tube naman, headset pala, yan Mountain Peak na seal bearings. Sa seat clamp naman, submit na aluminum quick release type 34.9mm ang diameter. Yung seat post naman niya
sagbit red metal na ano to, 350, 400. 400 po, no? Yan, 400 mm ang haba, 31.6 mm ang taba na zero setback. Tama ba? Oh, yun lang, inatras lang. Zero setback na may dual port clamping system. Sa saddle naman niya, power saddle, Pro logo, na may butas sa gitna, malambot at saka flexible, steel railings. Ano yung review mo dito? Komportable ba? Ako masarap naman po sa ano. Sig sarap ng alin. Yun nga, no? Ito nga yung feedback na dito sa kanyang saddle, no? So proceed naman tayo sa drivetrain. Yan ulit, pambansang drivetrain 1x, so wala kayong makita na front shifter, front derailleur tsaka extra chain rings. Yan ako muna yung bike ko kasi lumalakas na yung hangin. Baka matumba. Yan sa rear shifter niya, Shimano M6100 na 12 speed. Sa kanya MTB crank naman, M5100 to, no? Yan. 5100 to eh. O 4100. 4100. Tignan natin sa baba. Ano rin eh? Akala ko 5100 to eh. Mga ganun. M5100. Gano'n po kahaba crank arm nito? 170? 170. Yung 170mm ang crank arm. Asymmetric na 96 at saka 64 BCD. Bali 96 BCD sa isang chainring. 64 BCD naman sa grand ring yan, pang 2x. Yung chainring naman niya pambansang brand na chainring na 1x. Decas na 42T. Yan, 42T. Yung pedals daw sagbit, no? Sagbit po. Sinaunang sagbit na na ARB clipless pedals. Yung chain naman, idol, Shimano nakalagay. M6100 to. Yan, nakalagay Shimano M6100. 12 speed din na M6100. 1151? 52. 1152. Ibig sabihin yung hubs nyo microspline, no? Apo. Yan, microspline yung free hub. Then yung RD naman niya, yan Shimano M6100 Diore na 12 speed. So ito nga sa drivetrain setup ng kanyang poging rigid MTB. Sa wheelset naman, ito yung kanyang gulong CSTtires.com na 29 by 2.1. Yan, so 29 by 2.1 yung gulong, 27.5 yung frame, 700C o katubas na rin ito ng 26er na hindi suspension corrected na rigid fork. Tignan natin yung clearance. Ayan, clearance check natin. Sa sa chainstay, mga 3mm o di pa, lagpas 2mm pala. Lagpas 2mm dito. Dito naman sa seat stay, mga 6mm ang estimation ko. Okay dito. Medyo langan lang dito. Pero wala naman problema, no? Wala naman. Yan, mga lang 'to, lagpas 2mm eh. Dito mas medyo malaki, mga siguro 10mm na clearance dito. Sa naman, kasi kanina 2.2, 2.25 yata, dito naman 2.1, medyo malaki clearance ng konti, pero saktong-sakto pa rin. Okay na okay pa rin to. Yan, sa rims naman, Aerowick AR AR2, aluminum double wall 32 holes. Spokes and nipples, ano yung spokes and nipples? Unbranded? Unbranded, nakita ko lang po sa ano yan eh. Yan, then yung hubs naman niya, torpedo 8 poles, microspline po, no? Naka microspline daw yung free hub nito eh. Actually pinalitan ko na ng microspline yan. Dati lang yan. Hyperglide, no? Oo. Yung nga, doon nga ako nagtataka kasi alam kong microspline. Bumili lang ako sa Shopee ng microspline niya para Kinonvert. lang kabit ko yung Sabi ko nga pa parang kinonvert eh, kasi dapat hyperglide to eh. Pwede palang gawing microspline tong sakto naman may nabibili ng niyan eh. May nabibili nung prehab na microspline. Yung pala ngayon lang nakaka-count na ganito, pwede pala, no? 8 poles kasi to eh. I-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka-free. Paikutin natin. Hindi siya ganoon kalakasan pero okay na rin. Huwag naman yung sniper, masakit na sa tenga. O yan yung tunog ng Speed 1 Torpedo MTB hubs kapag naka-free wheel. Nilasa lang sa brake set. Yan, pambansang brake set. Shimano MT200 hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa rotors at medyo ako. SRAM center line, pero ito yung adapter mo pala pang 180. Parang 180 to eh. 180. Sabi ko nga 180 haba yun. Yun nga sa MT200 hydraulic brakes and dual piston. Yun nga SRAM center line na rotors 180.
160. Yan. Fixed type and bolt type disc brake rotors. So Idol Justin pala, magkano yung total estimated cost? Siya ba, si Papa mo ba Sa nakakala? kanya po kasi yan eh. Sa kanya pala. Magkano po pala? Estimated ano yan, humigit kumulang nasa 30 na gastos ko dyan. 30. Ano yun, after pandemic pala, no? After pandemic. Siguro nung pandemic to, sigurado mas pataas eh, no? Mahal. Mas mahal nung pandemic. Ngayon medyo bumaba na, no? Kasi maganda na yung mga specs na nakalagay, 12 speed na eh. O yan guys, yun nga yung poging-pogi na Mountain Peak Everest 1 rigid MTB, no? So that's it for this video. Hawakan ko lang, lumalakas na yung hangin dito sa courtyards. Baka matanga yung bike. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang poging-poging rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka. Shoutout po doon sa papa ko. Ayun lang. Okay. Shoutout sa mga TNCC boys ng Sierra Nevada Gentry. Ay, medyo pamilyar sa akin yung Sierra Nevada. Si Kuya. Yung Kuya, thank you po. Salamat. Thank you. Thank you. Yan nagkataon, nakakasabay ko siya eh. Kaya salamat ha. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.